At matungo ulit tayo sa News 5. Mas maganda sa News 5 dahil full video eh. Baga parang minute na yung video. Ayan. Makikita nyo, konting-konti na lang. Bang. Buti na lang bago lumapag yung container ay nakaalis na yung SUV. Milliseconds lang ang pagitan. No, hala ka. Yun o. Hala. Bang! Napamura pa nga yung rider. Diba? Talagang second life na ng isang SUV yun. Imagine mo kung nabagsakan yung SUV, tone-tonelada po yun. At may possibility na mayuyupi talaga yung sasakyan mo. Magkokos ng matinding damages yun at may mapapahamak na tao. Sana man lang sa driver ng container ay dapat pinag-aralan nila yung mga ganito kasi mahirap nga naman yung nagda-drive ka ng isang truck na hindi ka sigurado kung fully secured yung mga piyesa ninyo o yung mga container ninyo o yung nakalakbayan, diba? Sobrang komplikado yung sitwasyon na nasa highway kayo. Dapat iniisip ninyo yung kaligtasan, mga kaplastic. So walang comment. Mahina na naman ang signal natin. Sabi nga ni Richard another final destination pero hindi final ang kanyang destinasyon. Kaya moral lesson to mga kaplastic, sabi nga ni Tao Enan. Kaya wag tatapat sa container truck kapag umaandar. Yan talaga ang pinaka most probably na sinusunod ng mga motorista. Hindi lang yata. Hindi talaga nakalock ang container kaya natanggal. Sabi nga nila sa report ay sumabit daw sa kable ng kuryente. Napakatibay naman ng kable ng kuryente na yan. Pero mo, ang bigat-bigat ng bakal nagawa niyang ipaangat. Diba, nakakatakot naman talaga kapag lalo na kung kasabay mo yung mga ganito, mga kaplastic. Meron pa nga isang insidente rito mga kaplastic, ipapakita ko sa inyo. Ito,